Lalo na, election lang naman to eh. So ayan natin pumili yung ating mga kababayan kung sino ang kanilang. So what could be our plans and preparation or programs for... Well, una, ipagpatuloy lang natin. Halimbawa, yung libreng hospital sa mga kababayan natin dito sa hospital, sa Basilan. At pangalawa, syempre, yung mga alam natin tapos ng problema natin halos, hindi lang halos, 99.9% pagdating sa terorismo. Pero syempre yung problema sa mga rido, yung away-away pamilya, yung maliliit na problema. Tingin ko ito ang mga dapat natutukan. And third, yung kabuhayan, kasi mataas yung poverty incidence dito. Dapat gumawa yung gobyerno natin. At pang-apat siguro yung transparency sa pondo ng pamahalaan. Ito yung dapat natin maipakita sa ating mga kababayan kung magkano yung pondo ng tao at magkano yung mga pwede natin gawin para sa tao. When you say, sir, pagpatuloy, does this mean that if you're given a chance to win, pagpatuloy mo rin yung program? Yes, actually, yun lang din naman eh. Kasi ako, mula sa ARM, very consistent ako eh. From ARM to Congress, hanggang sa consistent ako sa development na alam natin dapat beneficial sa tao. Kasi at malaki rin ang tulong nito sa peace and order. Sa totoo lang, kung hindi naman naging mabilis yung pag-unlad ng mga infrastruktura rito, mabigat din yung security campaign natin. Sir, I will ask this question kasi medyo puzzled pa rin yung mga tao. What would be the reasons of the fallout between brothers and family? Well, una, siyempre, ang kuya ko gusto niya, anak niya. Di ba? Para sa amin, masyadong, kumbaga kami yung nasa politika. Pero ganun talaga eh. Pag marami sa politika, merong gusto kung ano yung control. Di ba? Kung naman yan, hindi lang yan sa Basilan. Kumbaga yung iba gusto niya, control niya, siya pa rin ang magdidesisyon. Ako naman gusto ko bigyan ng freedom yung tao, laya na pumili, magkaroon ng option. Anyway, magkapatid naman kami. At the end of the day, hindi naman pwedeng mawala yung pagkakapatid namin. Pero pagdating ng politika kasi hindi pwedeng ganun. Dapat may option lagi ang tao kung sino ang pwede nilang piliin, sino ang makakatulong sa kanila, sino yung pwedeng leader na magdadala sa kanila. So hindi to very complicated for us. This is a very temporary situation for all of us. Pero ako, pag nagkikita kami, nag-uusap din naman kami. Pero syempre, hindi yung pwede. Or else, parang dynasty na talaga. How about your siblings? Kumusta sila? Kami, nag-uusap naman kami. Mga anak ko, nag-uusap din pati magpipinsan. Lumalabas sila. Very normal, actually. So this is just for kaya ang politics. pakiusap ko sa ating mga kababayan, kung sino yung gusto nyo, piliin nyo. Wag na yung maraming issues. Dapat, platform-based tayo. Di ba? Kasi at the end of the day, hataman pa rin eh. Mga supporter natin sa labas, kahit ulan, nandyan pa rin. Well, una, sa totoo lang, hindi kami nag-invite. Talagang voluntarily pumunta. Hindi kahit maraming, sabi namin baka mag-create ng traffic. So, nung nararamdaman ko kaninang umaga, marami nang nagsabi at maraming nag-post sa mga Facebook nila. So ako nag-post na rin ako, nakiusap ako sa mga kababayan natin sa Isabela. Doon na baka maka-experience sila konti ng traffic. Yun lang ang pakiusap ko. Kayo sa media, pakiusap ko rin. Maging totoo tayo. Wag hindi ako gusto ko yung politikang totoo. Hindi yung walang fake news, walang drama. Kumbaga plataforma. Perhaps you can also urge the appeal, the netizens. Well, una ang pakiusap natin, wag silang magtaka. Maaring testo, gaano katibay ang bawat isa sa amin. Pero at the end of the day, ang pipiliin natin kung sino ang responsable at magdadala ng interest ng tao. At the end of the day, ang accountability natin sa tao. Kaya nga may election eh.
para yung leader magkakaroon ng accountability. Likewise, wag yung isipin na magpapamilya kami. Ang mas isipin nyo dito, kayo ang makapangyarihan pagdating ng eleksyon. Kung gusto nyo maging accountable, yung leader na pinipili nyo, dapat talaga pumili kayo ng tama. Hindi dapat idaan sa dahas, hindi dapat idaan sa pera, hindi dapat dapat plataforma. Do you take this as a challenge? Sorry? Do you take this as a challenge? Well, actually, sabi ko nga, this is the most challenging one in my 20 years in politics. Kasi kumbaga sarili ko ang kalaban ko eh. Pamilya ko yung katunggali ko. Hindi naman kalaban yung katunggali ko, kalaban ko sarili ko. Kasi never ko ma-imagine na abot ako rito. Pero at the end of the day, ang issue rito yung accountability at magkaroon ng option or else magbubuo ako ng dynasty. So, kumbaga magbubuo ka ng dynasty, wala nang option ng tao na pumili. Kahit yung puno nga may matamis, may maasim eh. Di ba? Yun, ganun lang din kasimple tingin ko even sa politika. Mayor Dada will also run for the second Siyempre term. re-election siya eh. Re-elect yung last term na niya for re-elect. Siyempre pinalabanan din siya ng kuya ko. So okay lang din yun sa amin. Kasi itong mga batang to, mga inalagaan ko rin naman dati. So, baka lang, yeah? Natin. Ang tanging magagawa natin dito, meron kayong option, kumbaga isang puno lang to lahat. So, kung mamitas kayo, pitasin nyo kung ano yung makakabuti sa inyo. So, hindi no to kailangan mag-agawan at hindi to kailangan parang asaran. Ang kailangan natin dito, kahit dahil kami-kami lang to, ibase nyo sa nagawa at ano yung plano at mga plataforma. Okay, thank